ay pagpapalain ko. Yan po ang inuran, mga kapatid. Maraming salamat po sa Ama natin sa kalangitan, Amang liwanag sa kalangitan, sa pinagkaloob sa aking tungkulin na bilang kanyang pinili na hindi gaya ng ibang mortal na walang kung ano paman. Maraming salamat po sapagkat sa aming pagbabahagi ay marami ang mababago ang buhay ng karamihan at marami ang mababago ang pananalita ng karamihan. Maraming salamat po, Amang liwanag sa kalangitan, Amang sa kalangitan at sa lahat ng mga kanyang magandang kaliwanagan po. Aking pong ibabahagi, aking pong ipapasa po ang karangalan ng pagbabahagi at pagbabasa sa ating kapatid, Apostol Julia po. Maraming salamat po. Senyor. Magandang kaliwanagan po sa ating lahat. Kaliwanagan po, Sitor. Nawa po yung mga napakinggan po natin mga mensahe, aral po na pinagkaloob ni Amang Jesus sa langit ay atin po isanin sa ating puso. Hindi lamang po dahil tayo po ay nakikinig lamang. Akin pong ibabahagi ang mensahe po muli ng ating Amang Jesus sa langit. Siya po ay pinababa noong Oktubre 1, 2022. May mga katanungan na kung kami ba ang Amang liwanag, kami ba ng Amang liwanag sa kalangitan, ang Diyos sa langit at Panginoon sa langit na siyang Diyos at Panginoon sa kalangitan na siyang tinuturuan. Ito po yung ating mga pinaniniwalaan ng katotohanan at walang katotohanan. Ito po ay aral po sa ating lahat. Isang magandang kaliwanagan sa aking pagparito at pagturan ay kabal ng liwanag at karagdagang kalakasan ang siyang aking may pagkakaloob sa bawat isa. Kayo'y maglakbay. Ito na po yung pinapaalala po sa atin na tayo po ay kailangan na pong maglakbay upang maibahagi po natin ang katotohanan ng Amang liwanag sa kalangitan. Kayo'y maglakbay sapagkat kayo'y kanilang hinihintay. Huwag matakot sa daraanan, sapagkat ang daraanan na inyong tatahakin ay akin ng nilinisan. Napakabait po ng ating Amang Jesus, ay Amang liwanag sa kalangitan, Amang Jesus sa kalangitan, sapagkat lahat po ng ating paglalakbay saan man ay sila po'y nakagabay upang ang ating daraanan ay wala pong makagambala ng mga itim na kalaban. Napakarami at napakarami ang mga nagnanais ng kanilang kasagutan. Ito man ay nabibigyan ng kaalaman at kasagutan sa kanilang katanungan gamit ang nilikha ng mortal, ngunit nangingilan at nangingilan lamang ang siyang nakakasilay sa katotohanan. May mga katanungan na kung kami ba ng Amang liwanag sa kalangitan, ang Diyos sa langit at ang Panginoon sa kalangitan, na siyang Diyos at Panginoon lamang na siyang tinuturan ng mga mortal. Kami ay hindi mo masisilayan
hanggat ikaw ay isang mortal o hanggat ikaw ay hindi buo sa Ama sa langit. Gusto mong masilayan ang katotohanan mong tinatawag at sinasamba, ngunit nasaan ang iyong pananalig? Sa Ama sa langit. Ikaw nga ay isang napakatalinong mortal na nais ng tumbasan ang siyang lumikha sa iyo. Ngunit hindi mo natanong sa iyong sarili na kung ano ka ba nung ikaw ay inilikha ng Ama sa kalangitan. Ang ilan at ang ilan na siyang nananatili sa mortal na katawan ay siyang likha sa langit, sa ulap na siyang tunay. Ang iba ay nagtatanong kung kami ba ay katotohanan. Bakit kami ay hindi masilayan? Ngunit hindi mo naisip ang isang katanungan na kung saan ka nanggaling. Ano ang nasilayan mo sa iyong pinanggalingan? Ano ka ba? Napakarami rin ang nagtuturan na kami lamang ay masisilayan kung ikaw na ay siyang magsauli ng pinahiram sa iyo na buhay. Galing sa Ama sa langit, kung ang iyong katawang mortal ay siyang pumanaw na. Ngunit hindi. Hindi, kapatid. Kami lamang ay masisilayan kung ikaw ay tunay sa Ama sa langit. Kung inyong sarili ay malinis. Hindi ba't ang iba sa inyo na siyang tumatawag at nagbalik loob sa katotohanan? Hindi ba't kung minsan liwanag na siyang masisilayan sa tinatawag na panaginip? Kapatid, kung ito'y katotohanan, huwag mong ituran na ito'y hindi. Ito'y hindi, sapagkat ikaw ay siya pa rin malayang gumigising, nagigising. May mga tinatahak ang mga kaluluwa kung ang isang mortal na katawan ay saglit na matutulog at magpapahinga. Ang kanilang panaginip ay iba'y katotohanan at ang iba ay hindi. Ang iba ay bunga lamang ng mga nasisilayan mo at ang iba ay hindi mo nalalaman kung saan at ano, ngunit nararamdaman mo sa iyong damdamin. May mga nagtuturan na hindi katotohanan. Kuminsan, ang paglalakbay ng kaluluwa na natutulog na mortal na hindi yaon katotohanan, sapagkat ang kaluluwa o ang espiritu ng isang mortal ay lumalabas o may tinatahak kung ikaw ay natutulog. Kagaya mo rin, kung ikaw ay isang mortal, ikaw rin ay may tatahakin. Ikaw rin ay may gagawin. Ikaw rin ay mapapadpad sa ibang lugar na ninanais mo. Ganon din ang iyong kaluluwa o espiritu. Ang iyong kaluluwa o espiritu at ang kanyang katawan o ang iyong katawan na siyang kanyang ginagamit. Ito, kung ituturan, ay mayroong lubid. Lubid na kung saan ito'y nakatali sa katawang mortal ng tao. Napakarami ng lubid na yaon. Hindi lamang iisa, hindi lamang dalawa, hindi lamang tatlo. Ang pinakauna na siyang aking ituturan na nabibilang ay ang iyong pananalig.
Ang iba ay galit, ang kasiyahan, ang takot, ang pagkahiya, at ang iyong pagkagusto. Pagkagusto sa kapwa mo man, o sa mga material na bagay. Napakarami ang katanungan ng isang mortal na hindi nakasilay sa katotohanan. Ito man ay nabahaginan na ng katotohanan, ngunit hindi mo nalalaman, ay hindi pa rin maiwasan ang katanungan na nais na masilayan. Kaya't magpakatatag kayo na siyang aking mga kapatid, paumanhin kung sa aking ituturan, sapagkat nangingilan lamang ang siyang tunay na anak ng Ama sa kalangitan. Ang siyang buo na nagbabalik loob, hindi man masilayan ng kanilang dalawang mata, at ang karamihan ay nagnanais na kami ay masilayan muna, bago ang tunay nilang pananalig sa Ama sa kalangitan. Ngunit aking mga kapatid na aking anak, ako, ang Ama sa kalangitan, kami ay hindi masisilayan kung ikaw ay hindi katotohanan at buo. May mga matatalinong mortal ang siyang nagtutuklas ng katotohanan. Ngunit kami ba ay nasilayan at nasisilayan? Ako'y nagagalak. Ako ay lubos na nagagalak. Kahit nangingilan at nangingilan lamang, kayo na sa ngayon, ngunit kayo'y siyang tunay. Tunay sa Ama sa langit. Hindi namin kailangan ang napakarami kung ito lamang naman ay siyang mapagpanggap. Ikaw man ay nag-iisa, ngunit alam mo sa iyong sarili, ikaw ay matatag, ikaw rin ay titibay. Kami ay hindi mawawalan ng pag-asa at hindi magsasawa, kayo ay aming gagabayan. Kahit hindi sa iyo maituran at itanim mo sa iyong sarili na kami ay palaging nakagabay lamang. Kayo'y magmahalan. Muli ay magandang kaliwanagan sa aking mga kapatid na aking anak. Ihanda ang inyong puso at isipan, sapagkat siya'y paparito upang kayo'y turanan, upang maliwanagan ang siyang nagsisimula pa lamang, naway kanilang maunawaan ang lahat na sa kanila'y ituturan muli. Muli kayo ay maghanda, anak. Itawaran mo sa kanila kung paano ako nabuhay ng muli. Kaya't huwag matutulog, sapagkat yaon ay sa ilipse lamang. Imulak ang inyong mga mata. Silayin ang lahat, sapagkat ang liwanag ay siyang paparitong muli. Ihanay mo ang aking mga apostol. Mga anak, bakit aking pinili ang dukha sa paningin ng karamihan? Nais ko ang kasagutan ng bawat isa. Mabuti ang lahat ng tinuran, mga anak. Aming pinili ang dukha, hindi upang maging mataas at rumangya sa anumang kayamanan, kundi aming batid na kayo ang nagmamahal
ng lubusan sa amin. Ang tatanggap sa katotohanan, aming tinuturan, ang aming sandata, kayo ang simula. Darating din ang huli, ang huling magtuturang sa katotohanan. Kayo ay pinuspos ng kaalamang mabuti upang rumangya ang inyong kaisipan. Ngunit sa kaalaman na inyong napapatid, kayo'y huwag maging mataas sa inyong mga kapatid. Ang kaalamang yaon ay hindi lamang para sa iyo, anak, kundi ito'y iyong ibahagi. Huwag hayaan ang inyong kapatid, bagkus siya'y tulungan upang tumaas gaya ng inyong kinatatayuan. Iyong pagkatandaan ang lahat ng aking tinuran, sapagkat ang lahat ay titinghalain din at hindi mananatiling buhay. Ikaw ay gaya ko, sapagkat ikaw ang aking anak. Paalam, paalam. Napakaganda po ng ating mensahe ng ating Amang Hesus sa langit, na nawa po ang lahat na po na ating napapakinggan ng mga mensahe, aral na siyang ipinagkakaloob po sa atin, ibinabahagi. Nawa po ito ay ating gampanan, sapagkat nais na po nilang ibahagi sa lahat upang ang katotohanan ay siya na pong may palaganap sa buong mundo. Maraming salamat po. Aking pong ipapasa ang pagbabasa po at pagbabahagi sa aming apostol ako. Asitor Senyo, Asitor. Setor, senyor. Setor, senyor. Magandang kaliwanagan po sa ating lahat. Pagkasinasa mga siguro. Bali, ang naunawaan ko lang doon sa binasa ni kapatid is huwag matulog. Dalawa po ang ibig sabihin nun, huwag matulog. Huwag matulog sa pisikal at huwag matulog sa espiritual. Paano mo ngayon i-apply sa buhay mo yung hindi pagtulog sa espiritual? I-fix daw eh, yung pagtulog. Huwag matulog, kailangan magbahagi sa lahat ng ating mga nakakasalamuha sa mundong iba. Yun po yun. So, tinanong ko kanina yung aking kapatid dun sa likod is,